Kamusta Taurus? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang energy sa relasyon sa iyo, sa person mo, at saka sa huli kukuha ko ng charms. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang, kaya hindi magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ito yung unang card para sa relationship. Ipinapahiwatig ng card na ito na yung kapayapaan ay magsisimula sa iyo, hanggang sa mai-apply mo na din sa kapwa mo. Kasi yung pagkakaroon ng kapayapaan sa isip at saka sa puso, ito yung magpapabalanse sa buhay mo at saka magpapakalma. Gamit pa tayo ng ibang mystical cards para sa iba pang detalye. Ang ibig sabihin ng card na ito ay meron kang mga sitwasyon sa buhay mo na hindi mo masyadong binigyan ng pansin. Ang akala mo din kasi ay sapat na. At inaaksyonan mo ito kung ano man yung sitwasyon na kinakarap, yung mga dapat tapusin or kailangan ayusin. May mga sitwasyon sa buhay mo na hindi mo maunawaan kaya nauuwi sa pagtatalo. Pwedeng sa family or sa person. Yung connected sa situation mo ay family member, relatives, friends, or person mo. At saka, maybe ang ilan sa inyo ang na mismong oportunidad ay patungkol sa love or mga bagay na gusto mo. Pero ang ilan sa inyo, kahit na magkaroon man ng missed opportunity, maayos mo pa rin itong problems na kinakaharap. Kasi happy ending or hope yung last card mo na commitment. Gamitin naman natin ang tarot cards para sa ilan pang detalye. King of Pentacles in reverse, Five of Cups, Knight of Pentacles in reverse. Connected itong mga cards mo dito sa cards sa relationship. Ang advice para sa career. May mga sitwasyon na kailangan mag-level up yung kaalaman mo sa trabaho or negosyo. At saka, hindi minamadali ang lahat. Kailangan ng patience. Sa career, sa negosyo, sa connection mo din sa kapwa. Mas i-apply sa sarili yung makakabuti sa iyo, hindi yung mga panandaliang success. At saka, ang ilan sa inyo, nakatanggap ka ng pamana. May posibilidad na lupa ito. Pero meron kang issue na kinakaharap. Sa career, ang ilan sa inyo, hindi ka masaya at saka yung bang hindi mo sure kung hanggang kailan ka sa trabaho mo. Pero ang ilan, nawalan ka na talaga ng trabaho. Ang ilan naman, hindi nagiging matagumpay yung negosyo mo. At ang advice ng cards na ito ay yung bang suriin mo yung mga priorities mo. Alamin mo kung ano yung pinaka-importante sa buhay mo. At saka kung hindi maganda yung panahon mo sa career o negosyo, kailangan mo munang magpahinga.
or magkaroon ng time para sa sarili mo nang makapag-isip ka kung ano ba yung kailangan at saka kakulangan sa iyo. At ang importante sa lahat ay yung magdasal ka para mag-guide ka sa tamang direksyon ng buhay mo. Kasi napapansin ko sa mga cards mo na negative na nga yung situation, negative pa yung isinusukli mo. Hindi makakabuti yun sa iyo. Mas lalo ka pang madadown. Kaya mas piliin mo yung peaceful at maging committed sa mas magbibigay positive sa buhay mo. Connected pa itong card mo na release. Na meron kang power para i-keep kung ano yung nagpapasaya sa iyo at yung mga bagay na nagpapalungkot lang ay pwede mong i-let go. Sa mga single or nasa relationship, diretsahan na sinasabi ng mga cards kasi 3 cards na to na meron kang kakoneksyon or karelasyon na hindi mo deserve. Kung bakit ito yung ipinapakita or sinabi ng mga cards kasi ang ilan sa inyo nagkaroon ng separation. Kumbaga naapektuhan yung mental, emotional at saka physical. Kaya yung kapalaran na mismo yung nagpaparamdam sa iyo na kailangan mapunta ka sa taong nararapat sa iyo. Kaya puro negative yung nangyari sa situation nyo. Pero ang ilan na sa relasyon ka man or single ka man, hindi mo makalimutan itong person na ito kasi ito yung totoong minahal mo Nasa kanya lahat yung gusto mo. At ito na yung tamang panahon para unti-unti na magkaroon ka na ng healing kasi deserve mo maging happy. Ang dami mong cards. Itong chaser, ang ilan sa inyo hindi mo na gustong humabol pa sa person. Yan yung sinasabi ng isip mo Pero yung puso mo, yung person, nahihirapan kang kalimutan siya kahit dito pinapakita, diba? Pangatlong card na ito na may mga plano ka na hindi yun nagkaroon ng katuparan kasi iba yung plano para sa iyo ng universe. At katulad ng nadadanasan mo, nararanasan din ng iba. Yung bang hindi mo alam kung bakit ito yung nangyayari sa buhay mo na hindi umaayon sa ngayon ang kapalaran. Itong chismis, huwag kang masyado mag-isip na kung ano man yung sasabihin ng iba kasi may kanya-kanya tayong panahon. Kung peaceful ang naunang card, ito naman forgiveness ay kailangan mo din para sa sarili mo. Mahalin at pahalagahan mo yung sarili mo para ito yung makakakonect sa kapwa mo na para pahalagahan ka din. At syempre, yung give and take, kung saan naman yan ibinibigay hindi mo yan kailangan ipilit sa person. Katulad na rin kung match kayo ng person or hindi. Paligiran mo yung sarili mo ng mga taong poprotektahan ka at tanggap ka. At saka ang advice para sa mga ilan na nananatiling nasa relationship kahit nagkakaroon ng problema, kailangan nyo ng maraming connection or communication ng person mo. Sa mga single, kung meron kang person na nagugustuhan at patuloy ang panunuyo mo sa kanya or pagpapakita ng interest, kailangan klaro dun sa person kung ano yung intention mo. Huwag mo siyang paasahin. Ito yung cards mo, 4 of Wands, the High Priestess, at the Devil. Sa mga cards na ito ay pinapakita na committed ka na person, pasensyoso or pasensyosa, at saka feeling mo blessed ka, at saka yung bang mas nananatili sa isip at puso mo yung pagiging kalma at kapayapaan. Yun yung mas pinipili mo.
kung gaano ka kabuti na pinalaki ng family mo, meron namang person na nagiging bad influence sa iyo. Pwedeng isa sa loved ones mo, katrabaho, kaibigan, o kaya person mo. Sa financial, ang advice ng cards, yung paggastos ay limitahan mo. At saka, hindi rin kailangan ipakita sa social media o kaya ikwento kung ano yung nangyayari sa buhay mo. Kaya nga hindi ka makatanggi eh. Kasi alam ng person na kahit sinasabi mong wala ka, meron. Naka 5 cards ka na rin na kailangan yung financial mo gamitin mo sa mas kinakailangan. At saka merong person na yung kita mo ginagamit sa pansariling luho. Pinag-iingat ka ng cards para maisasaayos mo yung buhay mo, para malaman mo kung ano yung punot dulo ng problems mo. Para sa ilang single, nasa best ka ng buhay mo na nag-e-enjoy ka sa pagiging single mo. Pero merong person na darating sa buhay mo na magpapakita ng interest, pero kailangan mo siyang kilalanin. Kasi yung person na ito, katulad mo, nag-i-enjoy lang din siya sa buhay niya. At itong person na ito, may karelasyon man siya o kaya single, hindi siya nagkukumit. Kaya pinag-iingat ka ng cards na hindi mo dapat ibuhos yung labis na pagmamahal dun sa person. Ito yung card ng person, past. Katulad mo, kailangan din ng person mo na mag-release kung ano na yung mga natapos or hindi na maisasaayos sa nakaraan. Hindi naman kasi radyo yung buhay natin na pwede mong i-rewind o kaya i-forward. Kundi play lang yung kailangan mong pindutin at kailangan magpatuloy. Sa mga nasa relationship, sa umpisa ng relasyon nyo, may balance, pareho kayong kontento at happy ang family nyo. Napakaswerte ng person mo sa iyo kasi marunong kang bumalanse sa pakiramdam mo at saka nakikinig ka sa kanya. Ano man ang gender mo. Yung paraan ng pakikipag-communicate mo sa person mo ay maayos at saka patas. Diretso din sa kung ano yung topic. Kung may personal problem na yung person mo, pinoproblema din niya yung relationship nyo or connection. Nasasaktan din siya sa nangyayari. At saka, hindi rin niya gustong mag-give up or hindi siya nawawalan ng pag-asa. Marami ka ding hindi pa alam or hindi masabi ang person mo sa iyo. Yung mga personal problems niya bukod sa problem sa relasyon. Kasi itong person mo, hindi niya alam kung ano ba talaga yung purpose niya sa buhay, kung ano yung kapalaran na para sa kanya. At katulad mo, kinukumbinsi din ng person mo yung sarili niya na kailangan niya na ding harapin kung ano yung mga problems. At huwag hayaan na yung ego ang manaig sa anumang sitwasyon na kinakaharap para natatapos yung problem sa sarili or relasyon. Importante ka pa rin sa person mo. At ikaw yung gusto niya na makasama hanggang sa kahuli-hulihan ng buhay niya. Ikaw kasi yung nasa isip niya. Merong panghihinayang at saka pagsisisi sa mga cards niya. Pero wala tong third party guys ha. Ano to yung sariling problema. Ang pinapakitang problema kasi dito sa mga single or nasa relationship, itong person mo na ito, ang pinapriority ay yung sarili lang niya.
Hirap siyang ibalanse yung buhay niya. Hindi katulad sa iyo na nakakapag-isip ka ng tama. Kailangan talaga mahaba yung pasensya mo sa person na ito. Ito yung cards niyo. The Death, Page of Cups, at Queen of Wands. Sa cards ng person mo pinapakita na meron siyang sinisimulan na chapter sa buhay niya at meron ding natatapos. At yung resulta nito depende sa kung paano niya aaksyonan yung mga nangyayari sa buhay niya. Kung ikaw mature ka mag-isip, yung person mo hindi agad-agad nagsisink in sa isip niya kung ano yung mga dapat at nararapat niyang gawin. Mas nananaig yung emosyon, yung irita o kaya init ng ulo. Isa yun sa weakness niya. At kung ano man yung nangyari sa person mo, ito yung nakatadhana na kailangan niyang tanggapin at maunawaan. At saka matuto ring makisimpatya at makinig sa kapwa. Sa kalusugan, yung mga bisyo, kasi pangalawang card mo na ito na hindi yan makakatulong para makalimot ka sa problema mo. Solusyon yung kailangan. At saka pahinga sa pagharap sa problem. At para sa ilan, may magandang resulta yung mga test mo para sa kalusugan. At saka nakadalawang cards na magkakaroon ka ng baby. Lalo na sa mga person na gusto mong magkaroon. Ang ilang single naman kahit matagal na kayo nagkahiwalay or kailan lang, fresh pa sa alaala mo yung breakup nyo ng person mo. Itong final card mo muna na 5 of Swords. Pinapaalalahanan ka na maging maingat na hindi basta-basta ibigay yung tiwala mo sa ibang tao. At saka huwag ka ring dumepende sa ibang tao para mabawasan yung disappointment mo. Mas mag-focus ka sa sarili mo. Ang ilang single, fresh pa sa alaala mo yung paghihiwalay nyo ng person mo. Kung kalungkutan ito sa iyo pero sa iba ay happiness kasi sa wakas malaya ka na. Kaya magkakaroon na siya ng pagkakataon na para i-express yung true feelings ng potential person sa iyo. Ito naman yung angel number mo. Affirm. The universe is sending you a partner who will spoil you with respect, loyalty, honesty, affection, and unconditional love. Kasi alam ng universe kung ano yung happy ending na para sa iyo. Ituloy ko na kahit na pumipili ako ng charms na ang ilan na single or nasa relationship, yung makakarelasyon mo or nakarelasyon ay kakaiba na sa mga nagdaan mong nakarelasyon. At saka sa mga nasa relationship, mas ifo-focus mo yung bagong relasyon o relationship nyo sa happiness kesa sa stress. Nakadalawang cards na rin na feeling ng person mo swerte siya kasi ikaw yung nakarelasyon niya. Ito yung ilan sa zodiac sign na nangunguna. Taurus, Scorpio, Libra, Capricorn at Pisces. Pwedeng hanggang dito makaresonate ka or hanggang tarot cards lang. Ang next naman ay ikaw na lang bahalang tumukoy kung nandito ba yung letra ng pangalan ng person mo. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon.